Bibles po kayo, buksan po natin. Numbers chapter 21, verse 4. It says, let's read it all together at the count of 3. 1, 2, 3, read. And they journeyed from the Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the soul of the people was much discouraged because of the way. Pakilakas po natin one more time. 1, 2, 3, read. And they journeyed from the Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Now Deuteronomy chapter 31 verse 8. Pakilakas po natin. Read. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Pwede ba natin basahin na may damdamin na angkinin po ninyo na para sa inyo sa umagang ito ang bagay nito. 1, 2, 3, read. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Tapos na po tayo sa series na Overcoming Offense. Starting today, ang pag-aaralan po natin, Overcoming Discouragement. Simula sa araw na ito, sa mga susunod na linggo, ang pag-aaralan po natin, Overcoming Discouragement. Makita po natin sa binasa po natin, dahil nung lumabas po yung mga Israelita from the land of Egypt, medyo na-discourage po sila. It was just an 11-day journey. Dapat 11 days sila, makakapasok na sila sa lupang pangako. It's just, hindi ganun ang nangyari. It took them 40 years. Pakisabi sa katabi mo, bilisan mo. Pakisigaw ng katabi, pakisabi, bilisan mo. Imagine, dapat 11 days lang, nandun na sila sa lupang pangako, but it took them 40 years. It took them 40 years. Kaya, marami pong pangyayari yung journey po nila, kaya umabot po sila ng 40 years. And yet, sabi po ng Bible, na-discourage po sila. So starting today, pag-aaralan po natin Overcoming Discouragement. Nasa series na po tayo. Makita po natin, pag sinabi po natin discouragement, tingnan po natin, discouragement is a state of feeling disheartened o panghihinang loob, panglulupaypay. Kayo ba ho ay nanghina ng loob? Since dito isang araw, isang pagkakataon sa buhay po ninyo, pinanghinaan kayo ng loob. Pakita sa kamay, pag nanghinaan po kayo ng loob, lahat po tayo nangyari. O kaya yung nanlupaypay po kayo. Yung iba sa inyo, especially po yung mga babae, pag wala kayong pera, nanlulupaypay po kayo. Tama ba ho to? Hindi lang kayo nadi-discourage, nanlulupaypay po kayo. Okay? Naintindihan ba ho ninyo? So, ibig po sabihin nito, ang discouragement, it's a state of feeling disheartened, panghina ng loob o panglulupaypay, demotivated or lack of enthusiasm. Ito pa, maganda po ito. It involves a decrease in one's belief in their ability to achieve goals or overcome challenges, often resulting in a sense of hopelessness and frustration. Pag-discourage po kayo, minsan yung talagang nababawasan yung lakas mo ng loob para makamtan mo yung gusto mo sa buhay. Kaya minsan, marami sa atin, hindi na tayo nagtatangka na gumawa ng mga bagay na mataas, malaki. Kasi nga naman, na-discourage po tayo. Eh what if, na-discourage po tayo, hindi natin tinuloy yung building na ito. Eh di sana, wala tayong ganitong building ngayon. Kung na-discourage tayo. Kasi naman, nakaka-discourage. Naintindihan ba ho ninyo? Eh kung na-discourage tayo, nang lupaypay po tayo sa ating pagbibigay, eh di sana, hanggang ngayon, nasa tabi pa rin po tayo ng Talipapas, sa Bacolor Avenue pa rin po tayo. Pero dahil hindi po kayo nang lupaypay. Kasi sa totoo, 1 year and a half po natin tinayo ito. Tapos panahon pa ng pandemya. Tapos
Yung iba sa atin, nawalan pa kayo ng trabaho. Yung iba sa inyo, imagine, nag-pledge ng 200,000. Diba? Just imagine, kada network sa inyo, hindi po nyo alam ito. Ngayon pa lang sasabihin, did you know? You don't know. Did you know na alos network po natin, nakapag-produce kayo ng 8 to 1 million pesos? Nakapag-produce po kayo. Yung iba nagtinda ng fishball. Yung iba nagtinda ng sabon. Yung iba, public conditioner. Hanggang ngayon, may public conditioner kami. Isang kahon pa. Pero yung iba po sa inyo, ginawa po ninyo lagi. Yung iba, ito, malaking saludo po sa inyo. Iba sa inyo, hindi po nyo ginalaw yung 13-month pay po ninyo, binigay po ninyo. Ayan, talagang malupitan. Pero hindi po kayo bumigay. Hindi kayo nang lupay-pay. Kahit nung Pasko, wala man po tayong bago. It's okay. Kasi alam po natin, may gusto tayong abutin. Pero kapag discouraged ka, minsan, kahit may gusto kang abutin, minsan parang ayaw mo na. Nangyayari ba ho ito? When someone is discouraged, they might experience a loss of confidence and find it challenging to persevere or maintain their optimism in the face of adversity. Alam po ninyo, ganito yung nangyayari sa atin kapag discouraged tayo, di ba? Yung minsan, ayaw. Kintuto po, pagmasdan nyo de sarili yun, potang discouraged kayo, dahil kayo matamad tamo rin. Minsan, ayaw na natin tumayo. Example, kung lalaki ka, nabasted ka, yun nakaka-discourage po yun. Pero kung maganda ka lalaki, kamukha namin, meron ba maganda lalaki dito? Hindi na, wala kayong tiwa. Discourage kayo. Sa inyo po, may maganda lalaki sa inyo. Lahat po na maganda lalaki, magsabing amen. Diba? Yung, minsan talaga, pag na-reject ka, nakaka-discourage talaga. Minsan yung mag-apply ka ng trabaho, marireject ka. Minsan may gusto kang trabaho, na-reject ka. Pero, pag hindi ka sumusuko, aba naman, eventually, maabot po ninyo yun. Pero kapag na-discourage ka, minsan yung confidence mo, bumababa pa rin. Tama ba ho to? O tignan mo ang katabi mo, pagsabi sa kanya, kaya mo yan. Pakisigawan mo ang katabi mo, pagsabi sa kanya, kaya mo yan. One more time sa kabila, pagsabi, kaya mo yan. Alam ba ho ninyo, did you know that discouragement is the number one tool of the enemy to stop you or defeat you as a child of God? Ulit. Discouragement is the number one tool of the enemy to stop you or defeat you in your journey as a child of God. Di ba nyo napansin pag discourage kayo? Minsan, pati magsimba nga, ayaw na ninyo. Pag-attend ng life group, ayaw na ninyo. Na para bang minsan walang nangyayari. Kaya minsan, ang nangyayari po sa atin, lalo po tayong nangihina. But the truth is, ito po yung numero unong ginagamit ng kaaway para mapahinto po niya kayo. May kwento po. Isang araw, sabi ng Lord, Lord, bakit ganito yung taong ito? At sabi po ng Lord sa kanya, bubuksan ko ang mata mo at gusto kong ipakita sa iyo kung anong nangyayari sa taong ito. Noong pong pinakita ng Lord, nakita po niya may isang demonyong nakapatong sa balikat ng isang tao. Ginaganyan po niya. Tinutulak niyang pababa. Kaya makita mo yung tao, walang motivation, walang enthusiasm, walang dating, wala man. Kasi nga naman, ang taong discouraged, parang they're merely existing. Ganyan ang nangyayari po pag discouraged po kayo. At nakita po niya, nakaupo yung isang demonyo dito. Kaya, pwede ba gumanyan po tayo? Makokakena. Alwapin kasiping yung palakwan nyo. Makokakena. Sige po, tayong lahat. 1, 2, 3. Makokakena. Ito tuldo yung kasiping. Itapon demonyo. Demonyo. In demonyo, yung palakwan, alwain kasiping nyo. Dengalwa kaya kayo. Makokakena. Ito? Masyado kang brutal. Naintindihan ba ho ninyo? Gawin po natin lahat. 1, 2, 3. Alis ka dyan. Yan.
O sa kabila, baka may natira. O, di ba? Makokakin. Amen. Pero alam ba ho ninyo, may pinanggagalingan talaga yung discouragement. Hindi ka na lang basta na-discourage. Hindi naman automatic, bigla kang na-discourage. Yung example, tinanong ka, sinabi mo, discourage ako. Bakit ka na nga na-discourage? May pinanggagalingan yung discouragement. At ako po'y naniniwala, kapag na-identify po natin yung source ng discouragement, mas mananalo tayo sa discouragement. Di ba? Kaya minsan nagpapadoktor po kayo. Katulad nung minsan, nagpa-doktor po ako, sabi ng doktor, bakit yung presyon ko, dati normal naman ako. Normal naman po talaga ako. Normal naman yung BP ko. 120/80. Tapos all of a sudden, naging 140/90 siya. Hindi po maganda yon. Ngayon, sabi ng doktor, nung chinyek naman ako, okay naman yung cholesterol ko. Ibig sabihin, kahit every week, kumakain kami sa Bondox, okay lang. Lahat po ng kaklase ko magsabing amen. Amen. Yan. Tapos yung sugar ko, okay naman. Mababa. 90. Normal lang. Number one, hindi naman ako mahilig kumain ng chocolates. Kapil lang ako. Tapos yung, yung uric acid ko, yun ang mataas. Pero eksaktong pumasa lang po. Ngayon, nagtataka yung uminom na ako ng gamot, bumaba na, pero yung presyon ko, yun pa rin. Tapos sabi ng doktor, pa-ultrasound ako. Nung pa-ultrasound po ako, may nakita silang bato sa aking abdo. So sabi niya, ito yung nagtitrigger sa mo. So ngayon, normal na po ako. May bato pa rin. Pero sabi niya, kapag sumakit yan, nasa iyo kung gusto mong pa-opera. Pero hindi man po sumasakit. I'm okay. I'm okay. Pero yung presyon ko, normal po siya. Kasi nakita niya yung source. Kaya matanong ko po kayo, pag nadi-discourage po kayo, tinitingnan ba ho ninyo kung anong pinanggagalingan, bakit na-discourage kayo? O basta discourage na lang kayo? Naintindi ba? Pero the moment we recognize and we determine kung ano ang source ng discouragement mo, makukure po natin yan. Makakalabas ka dyan. Can you say amen? So sa araw pong ito yung pag-uusapan po natin. Yung source, yung common sources of discouragement. Ready na kayo? Common sources of discouragement. At gusto ko, habang nagtuturo po ako, tingnan po ninyo. Bala mo, magpa-acumed kayo ngayon. I-check ninyo kung ito yon, bakit kayo bigla na lang nadi-discourage. Ready? Number one reason, setbacks or failures. Madalas daw yung tao nadi-discourage siya kapag pumapalpak siya sa buhay. Lahat ng may kapalpakan magsabing amen. Di ba? Experiencing failure, setbacks, or not meeting your own expectations can lead to a feeling of discouragement. This might include failing to achieve a goal, facing rejection, or making mistakes. O ito, siyempre, kapag sumisemplang ka, minsan nakaka-discourage. O kaya, yung grades mo, palaging hindi ka umaabot ng 80, palaging keng Kapampangan, palagi lang 70. 70 lang 70. Diba? 74, palagi lang papalakol. Minsan nakaka-discourage po yun. O kaya, ilan ng babae yung niligawan mo? Umabot ka ng 40 hanggang ngayon. Wala pa, nakaka-discourage po yun. Si Ronnie na lang ang hindi na-discourage. Amen. So, pag may nagkukulang po tayo, nagkakamali po tayo, yun po talaga nakakaano. Kahit sa gitarista, di ba? Kanina tinitingnan ko si Nicole, nagli-lead po siya yung Minsan pag
Pag sumisip lang, nakakaano, di ba? Nakakawalang gana. Ganyan po talaga. Party po ito ng buhay po natin. At alam ba ho ninyo, yung personal issues, such as health problems, yan, ito. Health problems muna. Di ba nyo napansin? Pag mataas ang sugar po ninyo, kakausapin ko muna po yung mga may 12%. Di ba pag mataas ang sugar po ninyo, hindi ba nyo napansin? Minsan yung iba sa inyo naiinis kayo. Kasi bakit? Hindi nyo makain yung gusto nyong kainin. Sagot. Kayo pong mga byuda. Kayo ba, minsan yung ang daming cake, hindi mo makain. Di ba, pag may health issues kayo, minsan nalulungkot din kayo. Iba sa inyo, pag nakita nyo yung check-up po ninyo, iba sa inyo, nininervyos nga kayo. Pag nakita nyo mataas ang sugar po ninyo, mataas ang cholesterol ninyo, lahat mataas. Yung iba sa inyo, yung mga result ninyo, cum laude lahat. Di ba? Magna cum laude lahat. Kaya minsan nadi-discourage po kayo. Minsan yung napapanginahan po kayo ng loob. Tama ba ako? O kaya may relationship problems po kayo. Di ba? Minsan pag nag-away po kayo mag-asawa, nangyayari ba ho ito? Nangyayari ba yung nag-away kayo mag-asawa? Mag-amen po kayo. Sino sa inyo dito yung masaya kayo pag nag-away kayong mag-asawa? Ay, talagang pekipatin kayo talaga. talagang painisan kayo, pastor. Talagang mayataki ha, muhari. Mo naman gagawan ta. You don't do that. You don't do that. Kasi wala pong masaya kapag nag-away kayo sa tahanan. Ultimong pusa lumalayo. Ultimong aso lumalayo kapag nag-away po kayo sa tahanan. Alam po nila, sisipahin po ninyo sila. Alam po nila yun. Kaya it's very interesting. Ito po mga simple lang, kaya minsan nadi-discourage kayo. Personal problem. Health problems. Relationship. O ito pa, ito yung number one ha. Number one na nakaka-discourage sa mga tao daw ngayon. Financial struggle. Ako po lalawot. Dediretson din na kayo. At kayo pong nanonood by live streaming. Iba sa atin, iba nga po sa inyo, minsan tinatamad na kayong umatin. Dahil sa dami ninyong utang. At ang kasaklapan pa nito, sa atin lang po ito, huwag niyo ipagsabi. At ang kasaklapan pa nito, yung pinagkautangan mo, katabi mo pa. Kasama mo pang umatin. Di ba yung, iba sa inyo nakatasang, di ba, pupurin ka sa awit, itataas ang aming tinig. Tapos nakita mo yung katabi mo, sa kanya kami utang, itatanghal sa buhay. Ganyan ka na lang. Yung kinaganyan mo na lang yung sarili mo. Pero, nangyayari ba ho ito? Nangyayari po ito. And the truth is, some of you, hindi na po kayo umatin dahil may pinagkautangan po kayo sa tao dito. Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbayad. Amen. Nangyayari ba ho ito? Nangyayari ito. And many times, iba sa atin, iba naman, ito kaya pastor, kaya ayaw kong umatin kasi wala akong maibigay. Come on! Totoo! Ay, makatouch ko. Hindi po. The truth is, minsan, nagkukulang po tayo, may problema po tayo sa pera, kaya minsan, nadi-discourage po tayo. Oh, pagsabi sa tabi, alis ka dyan. Yan. One more time, sa kabila. Yan. Kung ang pinagkautangan po ninyo, yung katabi po nyo, pagsabi sa kanya, alis ka muna dyan. Di ba? Nakaka-discourage. Alis ka muna dyan. Amen. Naintindihan ba ho natin?
And sometimes, dahil po yung, hindi ko po sinasabi ito para maliitin kayo. Hindi ko sinasabi ito para ipahiya po kayo. Sinasabi ko to kasi ito yung reality. Ito yung nangyayari sa maraming mga tao. Dahil sa may financial struggle po sila, minsan, alos wala na po silang motivation sa buhay. Pero sana po, maging maganda ang ating kaisipan, i-reverse po natin yan. Yan ang dapat maging motivation po natin. Magsipag po tayo lalo. Amen. Amen. May nagtanong sa akin, Pastor, sa simbahan mo ba may nanguutang yung mga miyembro? Opo naman. Wala man exempted. Nagbabayad pa po sila? Karamihan naman. Hindi mo sabihin, Pastor, may mga miyembro kang hindi nagbabayad? Siyempre, hindi naman ako pwede magsinungaling. Sabi ko sa kanya, opo, isa na kayo doon. Amen. So, very interesting po ito. So, kung kayo ngayon, this morning, discouraged kayo dahil sa pera, dahil may problema kayo sa relasyon, o kaya dahil may health problems po kayo, o kaya na-reject kayo, pakicheck na lang po ito. Di ba? Kaya pala discouraged ako. Kasi ganito yung Number two reason bakit kayo nadi-discourage. Number two, comparison. Eto, constantly comparing yourself to others, especially when you perceive them as more successful or accomplished, can lead to a feeling of inadequacy or discouragement. Sino po sa inyo dito, isang pagkakataon sa buhay po ninyo, kinompare kayo sa iba? Maalala ko nung nagpastor po ako. Siyempre, yung nanay ko noon, hindi pa siya po born again. Ako lang, yung kuya ko, di ba? Yung kuya ko, manager siya sa PLDT. Yung isa naman, manager siya sa Kimberly Clark. Tapos yung kuya ko, manager siya sa guest, yung guest patayan na sa Manila. Tapos sabi niya, ba't di ka gumaya sa mga mo? Ba't di ka gumaya sa mga kuya mo? Ano sila? Tapos ikaw magpapastor? Di ba masakit yun? Sabi ng nanay ko, kasi mas paano yung buhay nila? Ngayon, lahat po ng kapatid ko, nagbibless sa akin. Potang akit da ako, Pastor, si Claude ko po. Hinggagang pagpalana kay nga pong ginon, Potang mangailangan ko, dinan mo ko. Ganyan. Alala nga karapot. Di ba? Katulad kahapon, natuwa kay Teltel. Sabi niya, Uncle, anong kailangan mo? Sabi ko, luma na kasi yung Amerikano ko, magkakasal ako, ikakasal ko si Kay sa November 25. Gusto ko, bago yung Amerikano ko. Sabi niya, Uncle, kita tayo ng nagpunta kami ng SM kahapon. Sabi niya, basta Uncle, turo mo lang yung gusto mo. Ang sarap pala ng feeling na gano'n. Kasi ako akong bibili, hindi ko bibili yun. Yung pantaas pa lang, 6,000. Kasi ganyan tayo, di ba, pag nakita mo yung presyo. Kasi tampot na sasalita, may tamong murang libre. So, nakita ko, pantaas pa lang. Sabi ni Uncle, gusto mo yan? Suot mo. Sinuot ko. Sabi ni Tris, bagay mo, Uncle. O yung pantalon, Uncle, nakita ko yung pantalon, almost 2,000. Pati pantalon, bilin mo. Tapos, binili po niya. Sabi niya sa akin, Uncle, wala ka ng gusto. Naiya ako. Bigla ako naiya. Di ba? And many of you, you're discouraged because kino-compare kayo sa iba. And totoo din, minsan nangyayari din sa inyo. Pag kino-compare ninyo sarili nyo sa iba, nadi-discourage kayo. Example, babae ka. Ko-compare mo yung sarili mo sa iba. O tingarong kung makanyingitang kaya niya katilos.
Yung araw ko pwedeng mag-landing yung eroplano, yung sa kanya ang tangos-tangos. Tapos yung kulay ko, kulay abukado. Siya ang puti niya. And you can be discouraged. Ot, yan eh, kalinis balating ka na, malamis koba yun. What can you do? Ikaw lang yung ganyan. You might as well be appreciative na ikaw lang yung ginawa ng Diyos na ganyan. Sa totoo po, ikaw lang ang may ilong na ganyan. Ikaw lang yung may kutis na ganyan. Kasi if you start comparing yourself to others, papalpak po kayo, madi-discourage tayo. Example, nakita mo yung katabi mo. I like yung pinost ng media team po natin. Remember, sabi niya, yung blessing na para sa inyo, secured na to. Kahit may nauna pa sa'yo, pero ito para sa'yo talaga. Come on, tama ba ho to? Kapag, example, yung kapitbahay mo nagpatayo siya ng bahay, edi magsaya ka na lang. Di ba anong respond po natin? We will celebrate with others. Imbes na naiingit ka kasi kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Naalala ko. Noon pwede na akong ma-discourage. Bakit? Lahat ng pastor na kilala ko, maganda yung building po nila. Nagsimula kami sa multipurpose. Sa multipurpose lang po kami. Tapos alam ba niyo yung kayong Kapampangan, yung kabat natin, katsapa! Buti, si Kuya Leo, nandun, gumawa siya ng plywood. Natandaan pa po ninyo yun. Tapos pag Sunday service, may gariton po kami, hindi nyo alam yun. Yung iba sa inyo, hindi na nyo nadatnan ito. May gariton po kami, yung mga upuan, ginagariton pa po yun. Ganyan. Pero yung mga simbahan na alam po namin, malalaki po. May mga ano po sila. What if kinompare ko yung sarili ko sa kanila? Sana, walang nangyari. Na-discourage lang ako. Tapos, ang member ko pa noon, si Leia. Janet. Di ba? Namatay na po yun. Yun namang simulang membro ko. Ate LB, Kuya Leo. Di ba, nakwento ko sa si Kuya Leo, tawa na kami ng tawa sa kanya. Siyang gitaristo ko, okay lang kwento ko kayo. Di ba? Siyang gitaristo ko si Kuya Leo. Tapos sabi niya sa akin, Sunday service Sunday service ito. Nandun na kami, nagbabarong pa po ako noon. Nakabarong ako, dumating si Kuya Leo, sabi niya, Pastor, hindi ako tutugtog ngayon. Bakit naman? Maghihiwalay na kami ni LB, sabi niya. Bakit naman, Koy? Talaga, masusora ako kaya, mikawani na kami, Pastor. Sabi ko sa kanya, Koy, tugtog ka muna, mamaya mo siya hiwalayan. Wala akong gitarista eh. Ano ba, sabi ko, mamaya mo, tugtog ka muna, mamaya mo na lang siya hiwalayan, sabi sa kanya. Every time naalala ko yun, what if na-discourage po ako? What if kinompare ko yung sarili ko sa iba? Wala sana tayo ngayon dito. Can you say amen? Kahit kayo, kung kinompare po ninyo sarili po ninyo. Actually, may tawag po sila minsan, kahit sa magkakapatid, yung middle child syndrome. Yung panganay sa kanya lahat ang malinamnam. Ganon din sa bungso. Yung sa gitna, kung ano lang natira. Naalala ko yun eh. No, kasi po akong bungso. Akong bungso sa 5 magkakapatid. Yung sapatos ng kuya ko, yung Adidas, siyempre, siyang bibili. Ikaw bungso, pagdating sa'yo, wala nang stripe. Tanggal na yung talong stripe. Tapos yung medyas na maganda, pagdating sa'yo, wala ng garter. Goma, lalagyan mo na lang ng goma. What if na kinompare po natin yung sarili po natin? Wala sana po tayo ngayon. Amen. Ganyan din po sa inyo. Pwede nyo i-compare yung sarili po ninyo sa mga katunggali po ninyo. Baka mas
Marami silang balak. Si Bernard, maraming bala to. Sa finance daw eh. Pwede po niyong i-compare. Pwede kayong ma-discourage. Pero mamaya may sasabihin po ako sa inyo, palagay ko, mabubuhay po kayo lahat. O sasabihin ko na. Tingin na kayo lahat. Bro, nasa dulo ng conclusion ko. Pagkatapos ito, tapos na po tayo. The truth is, in life, there's gonna be a fight. But we will win. Di ba? Sa buhay, siguradong may labanan. Pero sa bandang huli, mananalo po tayo. Can you say amen? So, for you to compare yourselves sa mga iba, talaga madi-discourage. Mali po yan. That's the number 2. Ngayon, kung kayo po, nandito kayo, kino-compare po ninyo sarili nyo sa iba, yan po ang source ng discouragement po ninyo. Amen? Bakit siya may sasakyan ako? Hanggang ngayon, nakabisikleta po ako. Pwede ka ma-discourage. Amen? Kahit dati naman sa barangay, wala naman van eh. Di ba? Ako. Siguro, nakita ako ni Cap noon, nakabike lang ako noon. Ngayon na lang, dahil pinagpala tayo ni Lord, naintindihan ba po ninyo? Huwag po niyong compare sarili po ninyo sa iba. Kayo lang ang ganyan. At tumingin po kayo sa akin. May nakalaan na para sa inyo. Na para sa inyo lang. Hindi para sa kanila, para sa inyo lang. Sigawan mo ang sarili mo, para sa akin ito. Pakilakas, para sa akin ito. Na hindi pwedeng kunin ng iba, sa'yo lang yan, na tinalaga ng Diyos para sa'yo. In due time, makakarating po kayo dyan. In due time, maabot po rin yan. In due time, malalasan po ninyo yan. Amen. Number 3, reason bakit kayo nadi-discourage, negative feedback. Kayo ba ho ay na-discourage dahil may nakapagsabi na ganito sa inyo, na hindi maganda? Lahat kayo, lahat po tayo. Sabi po nila, ang pinaka-prone talaga sa negative feedback ay wala pong iba kundi mga babae. Babae na naman talaga. Prone daw po kayo sa negative feedback. Example, sabi nila, hindi mo bagay yung damit mo. Medyo na-hurt po kayo. O kaya pag sinabi sa inyo, o pangataba mo, na-hurt po kayo. Natural mo, masigang kamangan. Kung napayakasikan. Natural mo, masigang kamangan. Very prone daw po kayo. Example, nagluto kayo, nasabi po nila, manyaman. What will you feel? Nangyari na ba sa inyo to? Sa'yo, Just, nangyari na ba to? Yes, yung. Example lang. Kinriticize yung mga longganisa mo. Sobra hala paminto. Na feeling, may heart ka niya. Nangyayari po to. O kaya yung matalik na yung may nganin. Matalik ya pang may malutad. Makakasakit po ito. Makakasakit to. Ikayo man, nandaman kayo pa. Kahapon po, sinundo ko si Mami Rose. Isang sako yung dala niya. Sabi sa kanya, Mami, sigurado ka bang nagle-live group o baka wala ka nang ginawa sa buhay mo kung hindi nang babal. Nakakaya. Manugang mo pa naman, pastor. Sabi ni Mami Rose, ikaw naman ang kumakain. Sabi niya. Joke. Joke. Amen. How many of you nasaktan po kayo dahil sa negative feedback? Lahat po tayo. Minsan na-criticize ka sa damit mo lang. You feel bad. Amen? O, di nga, may ako na ito.
Talagang, ito yung mga real ano talaga. Example, sabi na, lakomeng muri mo. Ma-open ka pa eh. Ika na sinopan, dapela ko, demo yung muri mo. Amen. Negative feedback. How many of you na-discourage po kayo dahil sa negative feedback? Example, sa mga music, kumanta ka. Ako pa naman, medyo maselan po ako dito, particular ako sa sound. Example, nandun ako, narinig ko yung ano, sigurado sasabihin ko sa media man, bro, pakibaba mo ito, sintonado to. Ibababa na po niya nun. What if kumanta ka, walang pumalakpak? Masakit po yun, di ba? What if you dress your best pero hindi ka na-recognize? Masakit po yun. Amen. Negative feedback. Isa pa, na nakaka-source ng discouragement, yung lack of support. And many of you, maraming kabataan po ngayon, nadi-discourage po sila dahil sa kulang sa suporta ng kanilang mga magulang. Sabi po ng anak, di ba? Sabi ng anak, gusto niyang maging engineer. Yung magulang naman, gusto niya maging doktor. Kulang sa suporta. Naalala ko tuloy. Yung tatay, dahil pulis po siya, sabi niya sa kanyang anak, yung anak po niya, mahilig po siyang sa parlor. Lalaki siya. Sabi niya, nak, magiging pulis ka. Sabi ng, Papa, gusto kong mangulot. Sabi niya, magiging pulis ka! Di ba? Hindi, gusto ko po parlor. Magiging pulis ka. Gusto ko pong maging parlorista. Binugbog po niya. Sabi niya, magiging pulis ka! Sige na nga, magiging policewoman ako. Sabi po niya, tingnan po ang katabi pagsabi sa kanya, kaya mo yan? One more time, pagsabi, kaya mo yan? Kaya mo yan? Amen? Kaya mo yan? Ira-rundown ko lang po to. Oras na pala. Okay lang po kayo? Last na po to. Last na po ito. Continue lang po natin next Sunday. Isa pang rason, bakit po kayo nadi-discourage? Burnout. Sobrang pagod. Sobrang stretch na po yung sarili po ninyo. Kaya minsan, ganyan po kayo mag-react, sobrang pagod na po kayo. Kahit makita po ninyo yung katawan po ninyo, pag sobrang pagod na po kayo, magre-react din po yan. Wala na kayong energy eh. Yung katawan po ninyo, hindi na rin sumasama. Sabi nga po nila, prolonged stress or exhaustion can contribute to burnout, which can lead to a sense of hopelessness and discouragement. Ingatan po ninyo sarili po ninyo. Huwag yung ganong i-stretch sobra yung sarili po ninyo. Okay lang naman po nag-o-overtime, pero minsan pahinga din po kayo. Minsan pahinga din po kayo. Magkapampangan ko na eh. Bawasan nyo yung tako pesos. Bawasan ninyo yung takaw piso. Minsan, pahinga po kayo. Kaya minsan yung katawan po ninyo, walang energy. Hindi nyo mailabas yung powers po ninyo. It's just, you're tired. You're tired.
Minsan mag-off po kayo. Labas kayo. Kumain po kayo sa kainan na gusto po niyong kainan. Gawin po ninyo yun. Para hindi lang kayo manghina. Kasi imagine, especially kung nanay po kayo, maghapon ka na sa bahay, naglaba, nagluto, nagsampay, nagwalis, nagluto, naghugas ng plato, naglaba. Siyempre mapapagod po kayo. Minsan, gawin po ninyo, huwag kayong magluto. Amen. Pag-sabi sa katabi mo, labas tayo. Yan, labas tayo. Labas tayo. Yan, labas tayo. Labas tayo. Labas po tayo. Labas tayo. Nakaka-stress po yung buhay. Nakaka-stress ang buhay. Huwag po niyong kalimutan. Kaya ako po, natutuwa po ako sa mga leaders din po natin. Ito, dahil gamay na po nila kayo. At times, bigla na lang ano po yan. Kaya may schedule po tayong first Sunday of the month. Fun Sunday po yun. Imagine, natuwa ako sa mga byudang ito. Natuwa po ako. Imagine yung grupo nila, dinala nila sa Aqua Planet, pambira. Mga byuda, nag-Aqua Planet. May float-float ko ka rin. Imagine. But for them, para ma-release lang po nila. Kasi minsan, kahit sa bahay po kayo, may pressure eh. Kahit sabihin mo na okay ka lang, idagdag mo pa dyan yung minsan nagkukulang ka. Idagdag mo pa dyan na minsan may toyo yung mister mo. Idagdag mo pa yan na minsan matigas ang ulo ng mga anak mo. Aba naman, nakaka-pressure po yan. Kaya minsan, kailangan po nyong lumabas. Pakisabi ulit sa katabi po natin, labas tayo. Labas tayo, labas po tayo. Labas, labas. Labas po tayo. Ako, ang outlet lang ko diyan naman pagkain lang naman. Kaya minsan pag naririndi na po ako sa kakaisip sa inyo, ang gagawin ko, lalabas ako sa office. Sabi ko, tara, lumalta mo. Pastor, alata ang pera. Ausan may ko yan, Joey, kon Joey ang ating pera. Gaganyan po kami. Minsan labas po kayo. Kasi mabiburnout po kayo. Diba? Mabiburnout po kayo sa buhay. Kahit sa live group, nakaka-burnout din minsan. Bakit? Mga siyas lang ang buntok din. Bilang leader, minsan ganyan po. Pero, kaya nasusustain po tayo dahil sa biyaya po ng Panginoon. Pero may solusyon po dyan. Kaya minsan, masaya po ako. Example, minsan pakikita ni Pastora Chit sa akin yung mga picture po ninyo. Example, minsan sila Ronel, lumabas. Sila Liz. Kahapon, dahil dumating yung kaibigan kong pastor sa Cebu, pinahatid ko siya sa Baguio. Sumama si Betty, si Esther, si Ronnie. Sabi ko, huwag kayong bumalik dito na wala kayong kasamang igrota. So, kasama po yan. Ulit, pakisabi sa tabi mo, labas tayo. Ngayon po, kung sakaling wala po kayong panlabas, yung sa kanan ko po, alam po ninyo kung sino yung pupuntahan po ninyo. Nakikita po ninyo? Kung wala po kayong panlabas, nandito po sila. Nagjo-joke lang po ako. But the truth is, life is too short not to enjoy it. Life is too short not to enjoy it. Kaya, abang may pagkakataon po tayo. Diba? Abang may pagkakataon po kayo, i-enjoy po ninyo.
ang buhay hindi po puro laba. Ang buhay hindi po puro trabaho. Ang buhay hindi po puro kabigatan. Bigyan nyo na po ng break ang sarili po ninyo. Bigyan po ng break ang sarili po ninyo. Kaya nasabi ko kanina, pagkatapos po ng service, punta po kayo sa McDo, o kaya, punta po kayo sa Jollibee. Kung marami po kayong pera, punta kayo ng 52 stones. Kung marami pa po yung pera po ninyo, punta kayo ng Goji. Diba? Kung marami pa po ang pera po ninyo, bigay na lang po ninyo sa amin. Amen. Sino sa inyo dito, kailangan nyo ng break, kailangan nyo ng kailangan nyo lumabas, pakitaas sa kamay. Sino sa inyo dito gusto nyo lumabas? Amen. Gusto nyo lumabas? Guys, ulitin ko po. Life is too short not to enjoy. I-enjoy po ninyo. Diba? Para mawala po yung discouragement. Minsan ganyan lang po. Kaya lang po kayo nadi-discourage. Sobrang pagod. Sobrang stress. Can you say amen? Pwede ba tayong tumayo lahat? Umanap po kayo 5 katao, pakisabi sa kanya, pag may oras, labas tayo. Sige, go, 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 go. Yan, yan. Babasahin ko po uli. Deuteronomy chapter 31, verse 8. Deuteronomy chapter 31. And I want you to declare it out loud, to say it out loud with all of your heart, with all of your faith, with everything that is within you. I want you to declare it to yourself, okay? At the count of 3. 1, 2, 3. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Palapakan po natin ang Panginoon. Natin ang ating mga kamay. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw Lord, we just thank you this morning. Lord, salamat po sa iyong salita na sinabi mo sa amin. Do not be afraid or discouraged, for you will personally go ahead of us. You will be with us, and you will never fail us nor abandon us. Salamat po sa assurance ng iyong salita. And Lord, even today,
We break any form of discouragement sa bawat isa po sa amin. Anything na nagpapabigat po sa amin, winawasak po namin ito at pinapalayas namin away from us even this morning. Lord, salamat po. Lord, starting today, that you will stir up joy in us. You will stir up freedom in us para maranasan po namin yung plano mo at dinisenyo mo sa bawat isa po sa amin. It's gonna be a good weekend ahead sa bawat isa po sa amin. Knowing na alam po namin may gagawin ka maganda sa bawat isa po sa amin. It's gonna be a week filled with joy. It's gonna be a week filled with strength, surprises sa bawat isa po sa amin. And Lord, this morning, may the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause His face to shine upon you. May you experience His peace now and forever. May you be blessed coming in. May you be blessed coming out. May you experience God this week. I bless you now. In Jesus' name, everybody will shout. Thank you for coming. Thank you for watching. God bless you.